Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, pumunta si Zuo Fan sa Sky Sifting Sect upang patayin sila ngunit binugbog siya ng husto ng sect leader na si Ren. Sa pag-aakalang patay na si Zuo Fan, agresibong nagboluntaryo si Ren Kong na kunin ang katawan ng bidang lalaki. Akala niya ay nakakuha siya ng madaling deal, ngunit naging magandang pagkakataon pala ito para kay Zuo Fan. Sa sandaling humakbang si Ren Kong, agad siyang hinawakan sa ulo ng bidang lalaki. Bagaman pinagbantaan ni sect leader Ren sa lahat ng paraan, si Zuo Fan ay inihagis pa rin si Ren Kong sa Dragon Soul para lamunin. Galit na sumugod si sect leader Ren upang bugbugin muli ang bidang lalaki sa ikalawang pagkakataon. Sa mismong sandaling ito, idineklara ni Zuo Fan, "Ako ay isang halimaw, ang soul integration stage ay walang halaga sa akin." Pagkatapos ay sinuntok niya si Ren Xiaoyun ng isang mapaminsalang suntok. Hindi niya ito nagawang labanan at tumalsik na parang ibon. Hindi mapigil ang manginig ng kanyang mga balintataw sa takot, si Ren Xiaoyun ay agad na natigilan at ganap na nawalan ng salita, nag-iisip. Ano bang kalokohan ang nangyayari? Ako ay isang dakilang soul integration stage expert, ngunit naitalsik ako ng isang void stage cultivator gamit ang kanyang mga kamay. Imposible talaga ito. Hindi makapaniwala si Ren Xiaoyun, at ang lahat sa paligid ay nagpakita rin ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Lahat sila ay natulala sa hindi kapani-paniwalang eksenang yun. Bigla, ang figura ni Zuo Fan sa harap nila ay kumislap at naging malabo. Pagkatapos nito, isang tunog ng mabilis na hangin ang umalingaw-ngaw. Ang figura ni Zuo Fan ay agad na lumipad ng mataas sa itaas, sa mismong ibabaw ng ulo ni Ren Xiaoyun, ang kanyang kilin arm ay nagpakawala ng isang malakas na palad patungo sa katawan nito. Sect leader, mag-ingat ka. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat sa paligid nang makita ito. Ngunit huli na ang lahat. Boom boom boom. Inihampas ni Zuo Fan ang kanyang malakas na kamao ng direkta sa likod ni Ren Xiaoyun, na nagpabagsak sa kanya diretso sa lupa. Sa sandaling ito, tila 9,000 talampakang taas ng mga bundok ang sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Matapos matanggap ang palad na yun mula kay Zuo Fan, si Ren Xiaoyun ay agad na naging parang isang bumagsak na bulalakaw, marahas na sumalpok sa lupa ng may malakas na kalabog. Isang shockwave ang agad na kumalat, direktang nagpatag sa lahat ng bagay sa loob ng 10 milyang radius. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng takot. Ang mga disipulo na hindi pa nakakarating sa void stage ay nangatol sa takot sa malakas na aura na ito, at nagmamadali silang umiwas dito. Maging ang mga void stage expert at soul integration stage master ay ganap na natigilan sa eksenang nasa harap nila, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon, nag-iisip. Paanong naging napakalakas ng batang ito? Nagawa niya talagang magpakawala ng ganoong kalakas na palad sa sect leader. Sadyang nasa void stage lamang ba ang taong ito? Kahit ang isang soul integration expert ay hindi kayang gawin yun. Isang mahinang tunog ang narinig. Bago pa man mawala ang alabok, biglang bumangon si Ren Xiaoyun mula sa mga guho, isang pulang bahid ng dugo ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit wala siyang pakialam. Nagpakita ng pag-iingat ang kanyang mga mata habang sinusuri ang figura ni Zuo Fan mula ulo hanggang paa. Nagulat siyang nag-isip, hindi ko talaga inaasahan na ang maalamat na si Zuo Fan ay magiging ganito kalakas. Maging ang isang sect leader ng middle three sects na tulad ko ay hindi niya katapat. At ako ay isa sa mga napakabihirang soul integration stage expert sa Western Lands, na nagtataglay ng lakas na ginugugol ng maraming tao ang kanilang buong buhay para sanayin ngunit hindi kailanman maabot. Subalit ngayon, ako ay naipit sa isang sulok ng isang hamak na bata lamang. Teka, nasaan na ang batang yon? Bago pa man makabawi si Ren Xiaoyun, gumamit si Zuo Fan ng teleportation hack. Kasabay ng isang sulyap ng gintong liwanag, sumugod ang bidang lalaki sa likod ni Ren Xiaoyun. Ngumiti ng masama ang binata at nagsabi, "Hey, sect leader Ren, saan ka ba tumitingin?" Agad na sumunod, ang malakas na dragon arm na yun ay nagpakawala ng isa pang palad. Sinuntok ni Zuo Fan ang mukha ni Ren Xiaoyun,
na nagpatalsik sa kanya ng mataas sa ere habang tumatalsik ang dugo sa lahat ng dako. Tumawa ng malakas ang bidang lalaki at sumigaw, "Ha ha ha, hanggal na rin, winasak ko ang mukha mo." Si Ren Xiaoyun ay muling binugbog na parang bata ni Zhuo Fan, tumalsik sa ere na may ilang ngipin na natanggal sa kanyang gilagid. Simula ngayon, naging bungi na si Ren. Tulad ng isang gumagalaw na sandbag, hindi mapigil ang tumalsik palayo ni Ren Xiaoyun. Ngunit bago pa man siya bumagsak, isa pang sulyap ng gintong liwanag ang dumaan. Nauna nang lumipad sa ere si Zhuo Fan sa harap niya. Napunta ang bidang lalaki sa likod nito at nagpakawala ng isa pang palad ng direkta sa kanyang likod. PFFT. Sa wakas, dahil sa malakas na puwersang tumagos diretso sa kanyang puso, hindi mapigilan ni Ren Xiaoyun na magluwa ng isang subo ng dugo, agad na naging mapatla ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay muling naitulak pabagsak sa lupa. Ngunit sa mismong sandaling ito, muling kumislap ang gintong liwanag. Sumugod si Zhuo Fan patungo kay Ren Xiaoyun na bumabagsak sa lupa para sa ikatlong pagkakataon at nagpakawala ng isa pang palad. Dahil dito, si Ren Xiaoyun ay naging parang bola na tinatamaan ng pabalik-balik sa ere ni Zhuo Fan, na hindi hinahayaang bumagsak sa lupa kahit kaunti. Na parang may clone technique, ang figura ng bidang lalaki ay lumitaw sa bawat sulok, na nagbibigay ng pinakamabibigat na hampas saan man bumagsak si Ren Xiaoyun. Nag-isip si Ren Xiaoyun sa takot. Mabilis, napakabilis, sadyang napakabilis. Nakakatakot ang bilis, parang multo. Hindi ito isang clone technique, kundi ang bilis ng pagkilos ay umabot sa antas na nakakahilos sa mga tao. Maging ang isang soul integration expert ay hindi makasabay sa bilis na yun. Paano ito mapaniniwalaan? Ang isang void stage na bata na may ganoong kakayahan. Boom boom boom. Isang serye ng nakatutulig na pagsabog ang patuloy na umalingaw-ngaw. Si Ren Xiaoyun ay agad na tinamaan ng higit sa 12 sunod-sunod na palad mula kay Zhuo Fan. Maging bilang isang soul integration expert, wala siyang paraan upang lumaban. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang bibig na parang bukal, na hindi mapigilan. Naging mas mapatla ang kanyang mukha, at tinatayang mamamatay na siya sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, medyo sumama ang loob ni Ren Xiaoyun. Bilang dakilang sect leader ng isang sekta, ang mag-ama ay malapit nang mamatay mismo sa kanilang sariling sekta. Masyado itong kaiyahiya. Pagkatapos ay umungal siya. "Lintik kayong lahat. Gaano katagal pa kayo tatayo dyan at manunood? Hahayaan niyo ba akong labanan siya mag-isa? Binubugbog niya ako ng ganito, at nakatayo lang kayo dyan." Sect leader. Sa mismong sandaling ito, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Tila sa wakas ay naalala nila na ngayon ay hindi oras para sa isang one-on-one na laban, at ang kanilang boss ay malapit ng mabugbog hanggang mamatay, kaya kailangan nilang sumugod ng magkakasama. Higit sa 12 ng soul integration stage venerable ng sekta, na matagal nang nanunood sa eksena, sa wakas ay natauhan. Sumigaw sila ng malakas at sabay-sabay na sumugod patungo kay Zhuo Fan. Nang makita ito, agad na nagalak si Ren Xiaoyun, halos maiyak sa emosyon, nag-iisip. "Lintik, sa wakas ay nagpa siya na kayong kumilos. Pinaghintay niyo ako ng napakatagal. Malapit nang mawasak ng tuluyan ang mukha ko. Basta tiyang isang dosina o higit pang soul integration expert na ito ay sumugod ng magkakasama, gaano man kalakas ang batang ito, tiyak na hindi siya magiging katapat nila. Tutal, hindi pa naman siya nakakarating sa soul integration stage." Gayunpaman, nang makita ni Zhuo Fan ang 12 tao na ito, lumamig ang kanyang mga mata. Hindi pinansin si Ren Xiaoyun, diretso siyang sumugod patungo sa kanila. Ang nangungunang elder ay ngumiti ng may pagtatagumpay at nagsabi, "Bata, napakatapang mo para sumugod sa amin. Tingnan natin kung paano ka namin papatayin. Nang ahas kang patayin ng aming batang sect leader at malubhang pinsalin ng aming sect leader. Ang krimeng ito ay hindi mapapatawad. Ibigay mo ang iyong buhay ng masunurin, haha." Tila ang mga tao ng Sky Shifting Sect ay pare-pareho ang ugali. Bago lumaban, ang lahat ay nagsasalita ng malaki, na tila tiyak silang mananalo laban kay Zhuo Fan kung palilibutan nila ito ng magkakasama. Ngu swish 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 swish.
Isang sword shi ang kumislap sa mukha ng matandang elder. Habang kumikislap ang mga gintong figura, agad na dumaan si Zuo Fan sa pagitan ng mga isang dosenang soul integration expert na ito. Isang minuto ang nakalipas, isang serye lamang ng mga daing ang narinig. Ang mga katawan ng mga isang dosenang expert na ito ay bahagyang nangutol, agad na nahati sa dalawa at nahulog mula sa langit. Ang pulang dugo na parang maliwanag na paglubog ng araw ay nagkulay pula sa buong langit, habang sa kamay ni Zuo Fan, ang madilim na sword light ay naglalabas ng isang napakakakaibang liwanag. Singhap, pansamantalang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Kanina lamang, puno pa ng pag-asa si Ren Xiaoyun, ngunit nang makita ang eksenang nasa harap niya, nag-ulo ang kanyang isip, nag-iisip. Ang mapatay ang higit sa isang dosenang soul integration expert sa pamamagitan lamang ng isang hampas. Ganito na ba kalakas ang batang ito ngayon? Ngunit bakit hinarap niya ang isang dosenang lalaking iyon sa pamamagitan lamang ng isang paghampas ng espada, habang ako naman ay binugbog niya ng pabalik-balik ng ganito? Sa isang iglap, ang pag-asa ay naging kabiguan, at ang kabiguan ay naging kawalan ng pag-asa. Bukod pa rito, nang mapagtanto ang espesyal na pag-aalaga ni Zuo Fan sa kanya, patuloy na nang inig ang mukha ni Ren Xiaoyun, halos maiyak na. Nang walang pakialam sa takot ng lahat sa paligid, ibinalik ni Zuo Fan ang kanyang espada sa kaluban, pagkatapos ay dahan-daang nilingan muli ang kanyang ulo upang tingnan si Ren Xiaoyun, na ginamit niya bilang isang sandbag upang suntukin ng 12 beses sa ere. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ito, hindi mapigil ang manginig ni Ren Xiaoyun, ang kanyang buong katawan ay nangangatog. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakahabag-habag, nag-iisip. Lintik, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Halos patay na ako. Kung susuntukin mo pa ako ng 2 beses, talagang mamamatay na ako. At kayong mga elder at venerable, huwag lang kayong tumayo dyan at manunood, lumapit kayo at tulungan niyo ako ng mabilis. Gayunpaman, nakatayo pa rin sila roon na tulala, walang sino man ang may gustong sumulong. Hindi malinaw kung talagang hindi pa sila nakakabawi mula sa gulat kanina at natitigilan pa rin, o kung nagkukunwari lamang sila upang maiwasang galitin ng demonyong ito upang iligtas ang kanilang sarili mula sa gulo. Tinitingnan silang lahat, sa totoo lang, gustong-gusto ng magmura ni Ren Xiaoyun, nag-iisip. Kadalasan, pumupunta kayo sa sandaling tawagin ko kayo. Ngayon, sa kritikal na sandali na may pagkakataon kayong magpalapad ng papel sa akin, ipinikit niyo ang inyong mga mata at binaliwala ako. Kayong mga matatanda ay talagang walang utang na loob. Ngunit sa kabilang banda, tila naiintindihan niya na ang mga matatandang ito ay mayroon din sariling mga hindi masabing kahirapan. Maging ang isang dosenang soul integration expert ng sekta ay pinatay ng batang yun sa isang galaw lamang, kaya kung susulong sila sa sitwasyong ito, hindi ba't magiging pampalipas oras lamang sila para sa kanya? Sect leader, kailangan mo kaming intindihin, ginagawa lamang namin ito upang mapanatili ang lakas ng sekta. Nakakaramdam ng kaunting pait, isang walang ekspresyong mukha ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Ren Xiaoyun, nag-iisip. Tapos na, wala na akong pag-asa. Kaya, sino pa rito ang makakapagligtas sa akin? Nang makita ito, ngumiti lamang ng bahagya si Zuo Fan. Itinapat niya ang kanyang paa at tumalon patungo sa kanya. Nagsasabi, hahaha, Sect Leader Ren, o Sect Leader Ren, ang dakilang sky-shifting sect, isa sa mga middle three sects, ay ganito lamang pala ang kakayahan. Ang mga elder at venerable ay pawang mga duwag. Sa pinakakritikal na sandali, wala ni isa man ang handang tumayo para iligtas ka. Bilang isang sect leader, masyado kang bigo. Agad na sumunod, binilisan ng binata ang takbo at sumugod patungo kay Ren Xiaoyun, tumatawa ng malakas at sumisigaw ng may lakas. Haha, Banjing Ren, bumalik ako para makipaglaro sa iyo muli. Sumigaw si Ren Xiaoyun sa matinding takot. Huwag kang lalapit dito. Lintik ka, bakit ka ba patuloy na nagpupumilit na pahirapan ako ng ganito, bastardo ka? Hindi mapigil ang manghina ng puso ni Ren Xiaoyun. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang walang magagawang buntong hininga, nag-iisip. Sa pagkakataong ito, talagang niyanig ko ang isang halimaw na hindi ko dapat ginalit. Whoosh!
Bago pa man bumagsak ang malakas na kamao ni Zuo Fan sa kanyang ulo, isang matalim na tunog ng mabilis na hangin ang biglang umalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. Agad na sumunod, biglang huminto ang kamao ni Zuo Fan. Umatras siya ng ilang hakbang, itinagilig ang kanyang ulo, at mabilis na lumipad pabalik. Sa parehong oras, isang matalim na espada ang mabilis na lumipad sa mismong dulo ng ilong ni Zuo Fan. Ang agos ng hangin na yun ay tila kayang tumagos sa lahat ng matutulis na metal, na nagparamdam sa kanya na parang tinusok ng karayom ang kanyang mukha. Boom! Dumaan ang espada sa kanyang mukha at dumiretso sa kagubatan sa bundok sa likod, sumasabog ng may malakas na tunog. Lumipad ang apoy sa langit at umuusok ang alabok sa lahat ng dako. Ang lugar na may layong 12-dosenang milya mula sa pinagbagsakan nito ay agad na napatag. Ang lakas ng espadang ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa kanyang suntok kanina lamang. Maya akala ng sinuman na kung ang espadang yun ay sumaksak sa kanyang katawan kanina lamang, gaano ito kakatakot at kahindik-hindik. Sa pamamagitan ng isang matinis na tunog, huminto si Zuo Fan at tumayo ng tuwid, isang patong ng malamig na pawis ang lumabas na sa kanyang noo. Tumingala siya at nakita ang isang matangkad na figura na may puting kasuotan na nakatayo hindi kalayuan. Ang kanyang kamay ay dahan-daang sumusuporta sa malubhang na sugatan na si Ren Xiaoyun, ngunit ang kanyang mukha ay walang kibo habang bahagyang sumusulyap sa kanya. High Venerable! Hindi mapigil ang sumigaw ng mga tao sa ibaba sa gulat nang sabay-sabay na tila nakita nila ang kanilang tagapagligtas, yumuyukod at lumuluhod na may mga mukhang puno ng kagalakan. Masaya ring ngumiti si Ren Xiaoyun at nagsabi sa paos na boses, "High Venerable, natapos mo na ba ang iyong secluded cultivation?" Na may kasamang walang magagawang ngiti, sinabi ni Xiao Yunshan, "Kung hindi ako lumabas, natatakot ako na baka nabugbog ka na hanggang mamatay." Tungkol naman kay Zuo Fan, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagnanais na pumatay, at sinabi niya, "Matandang lalaki, dumating ka na."